Magandang umaga po sa ating lahat. Para sa ating ika-anim. Ika-anim, ika-pito. Nakalimutan ko na. Na Misa de Gallo, ngayon sa Ebanghelyo, meron tayong 2 tauhan na ibinibigay sa atin ng ating mga pagbasa, si Maria at si Elizabeth. Para sa akin, sila yung magandang ehemplo para ating matularan sa ating pagsunod at pagtitiwala sa ating Panginoon. Hindi natin maintindihan yung kanilang pinagdaanan kung hindi natin babalikan yung kanilang kapanahunan. Gusto kong balikan sa panahon ni Maria at ni Elizabeth kung ano yung kalagayan at katayuan ng mga kababaihan. Sa kanilang pamayanan, lalaki yung pinuno ng tahanan at ng pamayanan. Kaya nung naalala ninyo pag binabasa ninyo yung multiplication of the bread, 5,000 men, not including women and children. Kasi yung binibilang at may kahalagahan sa lipunan, lalaki. During their time, yung babae, yung kanyang mga anak, yung kanyang mga alagang hayop, at mga kasangkapan, pag-aari ng lalaki. Sa lumang tipan, meron pang batas. Yung babae hindi pwedeng makipaghiwalay, pero yung lalaki, sa kahit anong kadahilan ng kanyang makita, pwede siyang makipaghiwalay. Hindi ba unfair? At marami pang iba na yung lalaki nakakapag-aral ng batas ni Moises, yung babae mag-aaral ng paano mag-alaga ng asawa sa tahanan at maglinis ng tahanan. During those times, yung role ng babae, padamihin yung anak ng kanyang asawang lalaki para having more children and having more wife provides him an authority in the community. At makita din natin dito, no, si Elizabeth, kasi having children is a blessing from the Lord. So, bilang galing sa lipi ni Aaron, medyo hindi yata maganda at kahiya-hiya yung kalagayan ni Elizabeth sa kanilang pamayanan dahil siya'y baog at hindi na siya magkakaanak. Si Maria naman, on the other hand, merong batas sa Deuteronomio, sinabi doon, pag yung babaeng wala pang asawa at nahuling nagdadalang tao, dadalhin ng kanyang asawa, hindi pa sila nagsasama. Dadalhin ng lalaki sa harapan ng tahanan ng kanyang ama at siya'y babatuhin hanggang mamatay. Hindi ba kalunos-lunos yung kalagayan ng mga babae sa kanilang kapanahonan? Sinong gustong mabuhay sa panahon ni Maria at ni Elizabeth? Pag wala kang lalaki sa iyong tabi, sobrang kawawa ka. Kailangan may asawa kang lalaki o kung wala man, may anak kang lalaki para magtatayo bilang pangulo na iyong pamilya. Yung mga balo, sobrang kawawa sa kanilang pamayanan. And I would like to take that context to let you imagine how would Mary and Elizabeth feel during their time. Lalo na si Maria, hindi madaling tumugon sa tawag ng Diyos upang magdalang tao ng kanya at isilang yung kanyang anak. Alam ni Maria yung the danger that will come her way by accepting the will of God. Bagamat nakita natin ngayon sa Ebanghelyo yung pagtatagpo ng 2 babae na nagtiwala even at the expense of their life, they risked their life trusting the Lord that God will not betray them, that God will not abandon them. Mga kapatid, siguro para sa ating pagninilay-nilay ngayong umaga, madaling maglingkod sa Diyos pag yung buhay natin maayos at maganda. Madaling magsimba pag lahat masaya. Madaling magdasal pag wala akong problema. But when things turn out different from what you expect, from what it should be,
Magpapatuloy ka pa rin ba sa paglilingkod? Kaya mo pa rin bang magsimba? At mananatili ka bang nagdadasal kahit yung iyong hinihingi parang ang tagal na at minsan nakakalimutan na natin, hindi pa na ibibigay? Will you keep on trusting the Lord? At nawa tayong lahat ngayon bilang pagsunod at pagdiriwang sa nalalapit na kaarawan ng ating Panginoon ay magkaroon ng tatag at tiwala, unang-una sa ating sarili at higit sa lahat, tiwala sa Diyos na kailanman yung Diyos hindi magpapabaya, na kailanman yung Diyos kasama natin. Sa lumang tipan, nagpakilala yung Diyos nung tinanong ni Moises, anong pangalan mo? Sabi ng Diyos sa Tagalog, according sa mga teologo, yung Eye, Aser, Eye, ibig sabihin, ako ay karamay ninyo. At nung pinanganak ang ating Panginoon, paulit-ulit, isinakatuparan ng Diyos yung kanyang pangako. Tinawag si Jesus, Emmanuel, ako ay kasama ninyo. At nangako si Jesus nung siya'y bumalik sa tahanan ng ating Ama. Sinabi niya, I will be with you until the end of times. Mga kabatid, huwag tayong bibitiw sa ating mga dasal, sa ating mga pangarap, at huwag tayong humitong magtiwala sa Diyos. Yung Diyos tinutupad niya yung kanyang pangako at parati niya tayong kasama. Pagpatuloy natin ating banal na misa.